Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang malaking headline. Umalis ang UAE sa OPEC, isang matinding dago sa pinakamalalaking oil exporters sa mundo, habang ang tensyon sa Iran ay patuloy na nagpapayanig sa energy sector. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga bansang Arabo? Hindi lang ito kwento tungkol sa langis. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa impluwensya. Ito ay tungkol sa kung sino ang kukontrol sa hinaharap ng global energy. Ngayon, hahatiin natin ito ng malinaw, hakbang-hakbang. Ipapaliwanag natin kung ano talaga ang OPEC at bakit napakalaki ng impluwensya nito. Susuriin natin kung bakit maaaring isaalang-alang ng United Arab Emirates ang isang matapang na hakbang na kumalas. Pagdudugtong-dugtungin natin ang mga pangyayari kaugnay ng tumitinding tensyon sa Iran at lumalalang instability sa rehiyon. Iisa-isahin natin kung paano ito makakaapekto sa mga ekonomiya ng mga bansang Arabo sa Gulf. Tatalakayin din natin kung ano ang magiging epekto nito sa presyo ng langis, sa global markets, at pati sa pang-araw-araw mong gastusin. At higit sa lahat, haharapin natin ang pinakamahalagang tanong. Nasasaksihan na ba natin ang simula ng isang bagong kaayusan sa mundo ng enerhiya? Samahan mo ako hanggang sa pinakadulo dahil ang huling bahagi ay maaaring tuluyang magbago sa paraan ng pag-unawa mo sa laro ng global oil. Saan ka nanonood ngayon? I-comment ang bansa mo. At bago tayo magpatuloy ng mas malalim, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dahil binabagsak natin ang mga galaw ng global power na walang ibang gumagawa. Diretso na tayo. Ang OPEC ay hindi lang basta grupo ng mga bansang nagpuproduce ng langis. Isa itong strategic alliance. Isa itong sistema na idinisenyo para kontrolin ang supply. Isa itong mekanismo para impluwensyahan ang global na presyo. Bawat desisyon sa loob ng OPEC ay mabigat ang epekto. Bawat pagbabago ay may epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Kapag binabawasan ng OPEC ang produksyon, tumataas ang presyo. Kapag binadagdagan nito ang produksyon, bumababa ang presyo. Simpleng galaw, malalaking epekto. Ngayon, intindihin mo ito. Ang langis ay hindi lang isang produkto. Ito ang lifeblood ng modernong ekonomiya. Pinapagalaw nito ang transportasyon. Pinapatakbo nito ang industriya. Pinapalakas nito ang global na kalakalan. Kaya kung sino ang may kontrol sa supply ng langis, may seryosong impluwensya sa mundo. Kaya napakahalaga ng OPEC. Ngayon, pag-usapan natin ang liderato. Ang Saudi Arabia ang may malaking papel sa OPEC. May kakayahan itong taasan o bawasan ang produksyon ng mabilis. Madalas itong nagsisilbing stabilizer. Ito ang nagtatakda ng direksyon ng grupo. At kapag kumilos ang Saudi Arabia, lahat ng mundo ay nakatingin. Ngayon, isama natin ang United Arab Emirates. Hindi lang basta miyembro, isa itong mabilis lumalaking energy player. Isang bansang malaki ang investment sa pagpapalawak ng oil capacity. Isang bansang nag-iisip ng pangmatagalan. Isang bansang gustong mas makontrol ang sariling produksyon. Dito, nagsisimulang magbago ang larawan. Dahil ang OPEC ay may quotas. Bawat bansa ay may limit sa produksyon para manatiling balanse ang supply, para makontrol ang presyo. Pero may kapalit ito, mga restriksyon. At ang restriksyon ay nagdudulot ng tensyon. Lalo na kung gusto ng isang bansa na mag-produce pa ng mas marami. Lalo na kung mataas ang presyo ng langis. Ngayon, idagdag mo ang geopolitical na sitwasyon. Pumasok ang Iran sa usapan, hindi lang bilang oil producer, kundi bilang malaking geopolitical force. Mahalaga ang lokasyon nito, katabi ng Strait of Hormuz. Isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo. Malaking bahagi ng global oil ang dumadaan dito. Kapag naistorbo ito, ramdam agad sa buong merkado. Kahit tensyon lang, tumataas na ang presyo. Ngayon, isipin mo ang sitwasyon. Tumitindi ang tensyon sa Iran. Agad na nagre-react ang markets. Tumataas ang presyo. Kumakalat ang uncertainty. Kasabay nito, may OPEC member na tulad ng UAE na posibleng kumalas. Hindi lang ito simpleng balita. Ito ay pressure sa buong sistema. Dahil sabay mong hinaharap ang dalawang puwersa, geopolitical instability at organizational uncertainty. Kapag pinagsama, nagkakaroon ng volatility. Ang volatility ay nagdudulot ng takot. At ang takot ang mabilis magpaandar ng merkado. Nagre-react ang investors.
Nagsispekulate ang traders. Naghahanda ang mga gobyerno. Dahil ang stability ay critical sa energy markets. At ngayon, nasa ilalim ng pamsubok ang stability. Mas lalalim pa tayo. Kung aalis ang UAE sa OPEC, magpapadala ito ng malakas na mensahe. Mensahe na humihina ang pagkakaisa. Mensahe na posibleng bumabagsak ang koordinasyon. Mensahe na maaaring magsimulang kumilos ang mga bansa ng hiwa-hiwalay. At kapag hiwa-hiwalay ang galaw ng mga bansa, lumalala ang kompetisyon. Maaaring magsimula ang production wars. Maaaring bumaha ang supply sa merkado. Maaaring bumagsak ang presyo. O kaya biglang tumaas ng hindi inaasahan. Mas nagiging matalim ang boom and bust cycle. Balik tayo sa Arab world. Maraming ekonomiya sa rehiyon ang nakadepende sa kita mula sa langis. Ang mga budget ng gobyerno ay nakaasa sa stable na presyo. Ang mga economic plan ay nakaasa sa predictability. Kapag nawala ang predictability, nagiging risky ang planning, nagiging uncertain ang paggastos, nagiging marupok ang growth. Kaya mahalaga ang headline na ito. Hindi ito simpleng balita lang. Isa itong signal. Signal na posibleng nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa global energy. At kapag nagbago ang balanse na iyon, lahat ay maaapektuhan. Mula sa geopolitics, hanggang sa ekonomiya, hanggang sa presyo na binabayaran mo araw-araw. Sa tingin mo ba mananatiling matatag ang OPEC? O ito na ang simula ng pagbagsak nito? I-comment ang strong o decline. Mas lalalim tayo. Dahil hindi ito basta-bastang galaw. Ito ay estratehiya. Ito ay pagpoposisyon. Ito ang United Arab Emirates na nag-iisip ng ilang hakbang na mas maaga. Simulan natin sa ambisyon. Ang UAE ay hindi lang basta sumusunod. Ito ay gustong manguna. Malaki ang inilalagay nitong investment sa oil infrastructure. Pinapalawak ang kapasidad ng produksyon. Ina-upgrade ang teknolohiya. Pinapahusay ang efficiency. Malinaw ang layunin. Mag-produce ng mas maraming langis. Magbenta ng mas maraming langis. Kumuha ng mas malaking bahagi ng merkado. Pero may problema. May mga limitasyon ng OPEC. Ang production quotas ay naglilimita sa output. Kahit kaya ng UAE na mag-produce ng mas marami, hindi ito laging pinapayagan. At dito nagkakaroon ng tensyon. Dahil ang hindi nagagamit na kapasidad ay katumbas ng nawalang kita, lalo na kapag mataas ang presyo. Ngayong isipin mo ang timing. Sa oil market, napakahalaga ng timing. Kapag biglang tumaas ang presyo dahil sa global tensions, gusto ng mga bansa na agad mantaas ng produksyon. Pero ang koordinasyon sa OPEC ay nagpapabagal nito. Kailangan ng agreement. Ang agreement ay nangangailangan ng oras. At ang oras ay maaaring katumbas ng nawalang oportunidad. Ngayon, tingnan natin ang internal dynamics. Hindi pantay ang impluwensya ng bawat miyembro. Malaki ang papel ng Saudi Arabia sa OPEC. Ito ang naglilider ng estratehiya. Ito ang may impluwensya sa quotas. Ito ang humuhubog ng direksyon. Para sa isang lumalaking player tulad ng UAE, pwedeng maging limitasyon ito. Parang kumikilos ka sa ilalim ng estratehiya ng iba. At para sa bansang gustong manguna, problema yon. Idagdag pa ang kompetisyon. Nagbabago ang global oil market. Lumalakas ang mga non-OPEC producers. Ang United States ay naging malaking energy player. Ang mga bagong teknolohiya ay nagbubukas ng mas maraming supply. Kapag nanatiling limitado ang UAE, may risk na maiwan ito. At sa global markets, ang maiwan ay katumbas ng pagkawala ng impluwensya. Ngayon, pag-usapan natin ang diversification. Naghahanda ang UAE para sa hinaharap na hindi lang nakasentro sa langis. Lumalaki ang investment sa renewable energy. Lumalawak ang solar projects. Lumalakas ang hydrogen initiatives. Tumataas ang sektor ng turismo, finance at technology. Isang bansang nag-iisip pang matagalan. Ang pag-alis sa OPEC ay maaaring magbigay ng flexibility. Flexibility para iayon ang oil strategy sa mas malawak na economic goals. Flexibility para kumilos ng mas mabilis sa nagbabagong mundo. Pero may kapalit ito. Ang pag-alis sa OPEC ay nangangahulugang pagkawala ng collective protection. Walang coordinated production cuts. Walang sabay-sabay na estratehiya para suportahan ang presyo. Walang unified response kapag bumabagsak ang market. Ibig sabihin, mas exposed sa risk. Exposure sa pagtaas-baba ng presyo. Exposure sa agresibong kompetisyon.
Exposure sa uncertainty. Ngayon, ibalik natin ang Iran sa usapan. Ang tensyon sa rehiyon ay nagpapalala ng unpredictability. Kapag lumala ang sitwasyon, maaari nitong maapektuhan ang supply routes, lalo na sa paligid ng Strait of Hormuz. Sa ganitong sitwasyon, ang pagiging bahade ng isang coordinated group ay nagbibigay ng stability. Ang pag-alis ay nangangahulubang pagharap sa mga risk na mag-isa, kaya ito ay strategic trade-off. Control laban sa coordination, spin laban sa stability, opportunity laban sa security. Ngayon, mas palawakin natin. Kapag ginawa ng UAE ang hakbang na ito, magiging precedent ito. Maaaring magtanong ang ibang bansa sa kanilang posisyon. Maaaring questionin nila ang halaga ng pananatili sa OPEC. Maaaring itulak nila ang mas malaking independence. At kung mangyari iyon, magbabago ang estruktura ng OPEC. Hindi agad babagsak, pero mag-e-evolve. Mas hindi gaanong unified, mas hindi gaanong predictable, mas kompetitibo. At ang pagbabagong iyon ay mabre-reshape sa global oil market. Dahil kapag kumilos ang isang malaking player, pinapansin ito ng iba. At minsan, sumusunod sila. Kung ikaw ang mamamahala sa energy strategy ng UAE ngayon, ano ang pipiliin mo? Full control o manatili sa OPEC para sa stability? I-comment ang control o stability. Ngayon, dito na nabuugnay ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa isang bansa. Ito ay tungkol sa buong Arab world. Dahil kapag ang isang malaking player tulad ng United Arab Emirates ay gumawa ng hakbang, ramdam ito ng lahat. Simulan natin sa pagkakaisa. Ang OPEC ay matagal nang umaasa sa koordinasyon. Magkakaparehong layunin, magkakaparehong limitasyon, magkakaparehong estratehiya. Ang pagkakaisang iyon ang nagbibigay ng kapangyarihan. Ang pagkakaisang iyon ang nagbibigay ng kontrol sa global na presyo ng langis. Pero kapag may isang malakas na miyembro na kumalas, nagsisimulang mabasag ang pagkakaisa. At ang mga bitak na iyon ay mabilis na kumakalat. Nagsisimulang magtanong ang mga bansa, dapat ba kaming kumilos mag-isa? Dapat ba naming dagdagan ang produksyon ng independent? Dapat ba naming unahin ang pambansang interes kaysa sa disiplina ng grupo? Ganito unti-unting humihina ang mga alyansa. Ngayon tingnan natin ang Gulf region. Ang mga bansang tulad ng Kuwait, Qatar at Oman ay lubos na umaasa sa kita mula sa langis. Ang kanilang mga budget ay nakasalalay sa stable na presyo. Ang kanilang ekonomiya ay nakadepende sa predictable na kita. Ang kanilang pangmatadalang plano ay nakaasa sa consistency. Kapag nasira ang koordinasyon, nawawala ang price stability. At kapag nawala ang stability, mas nagiging mahirap ang lahat. Nagiging hindi tiyak ang paggastos ng gobyerno. Nadidelay ang mga infrastructure project, bumabagal ang economic reforms, humihina ang kumpiyansa ng mga investor. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking player, Saudi Arabia, ang gulugod ng OPEC, ang leader ng production policy. Kapag gumalis ang UAE, nahaharap sa hamon ang Saudi Arabia. Paigtingin ba nito ang kontrol o mag-a-adjust ito sa bagong realidad? Dahil ang pagkawala ng isang mahalagang partner ay nagpapahina sa kolektibong lakas. At sa mundo ng langis, ang lakas ay katumbas ng impluensya. Idagdag pa ang geopolitical tension. Ang Iran ay hindi lang kapitbahay, isa itong malaking salik sa regional stability. Ang anumang paglala ng sitwasyon na may kinalaman sa Iran ay nakakaapekto sa buong Gulf, lalo na sa paligid ng Strait of Hormuz. Ang makitid na daanang ito ay isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. Kapag naapektuhan ito, agad na naapektuhan ang global supply. Kapag tumataas ang tensyon, tumataas ang risk sa shipping, tumataas ang insurance costs, tumataas ang presyo ng langis, at ramdam ito ng mga ekonomiya sa Arab world, parehong positibo at negatibo. Mas mataas na presyo ay maaring magbigay ng mas malaking kita sa short term. Pero ang instability ay nagdadala ng long-term na panganib. Nagiging maingat ang mga foreign investor, maaring bumaba ang turismo, mas nagiging mahal ang kalakalan, nagiging marupok ang paglago. Ngayon narito ang nakatagong layer, kompetisyon. Kapag umalis ang UAE sa OPEC at nagtaas ng produksyon, maaring sumagot ang ibang bansa. Maaring dagdagan din nila ang sarili nilang output.
Maaring maglaban-laban sila para sa market share. Nagiging kompetisyon ang koordinasyon, at ang kompetisyon ay maaaring magdulot ng oversupply. Ang oversupply ay nagpapababa ng presyo. Bigla, sa halip na mataas na kita, bumabagsak ang revenues ng mga bansa. Ito ang pinakamapanganib na cycle ng langis. Ngayon, isipin ang social impact. Maraming bansang Arabo ang umaasa sa oil revenue para sa public services, kalusugan, edukasyon, subsidy, infrastruktura. Kapag nagiging pabago-bago ang kita, napipilitan ang mga sistemang ito, at ang pressure na iyon ay maaaring magdulot ng economic stress. Ngayon, umatras tayo at tingnan ang buong larawan. Ang Arab world ay nasa isang turning point. Isang desisyon ng United Arab Emirates ay maaaring kumalat sa buong reyon. Maaaring baguhin nito ang mga alyansa, maaaring baguhin nito ang mga economic strategy. Maaaring baguhin ito kung paano nakikipantulungan o nagkokompetensya ang mga bansa. Ito ay mas malaki pa sa langis. Ito ay tungkol sa direksyon ng hinaharap ng Arab world. Mananatili ba ang pagkakaisa para sa lakas o pipiliin ang pagiging independent para sa kontrol? Dahil ang sagot sa tanong na yan ang magdidikta sa susunod na dekada ng Middle East. Ngayon, palawakin pa natin ang pananaw dahil hindi na ito tungkol lang sa Gulf. Ito ay global. Ito ay sistemiko. Ito ay tungkol sa kung paano pinapagana ng buong mundo ang sarili nito. Kapag malakas ang OPEC, mas nararamdaman ng mga merkado ang gabay. May pakiramdam ng kontrol. May pakiramdam ng predictabilidad. Pero kapag humina ang kontrol na yon, pumapasok ang uncertainty. At ang uncertainty ang pinakamahal na puwersa sa global markets. Isipin mo ang senaryong ito. Umalis ang United Arab Emirates sa OPEC. Nagsisimulang lumuwag ang production discipline. Bawat bansa ay kumikilos ayon sa sarili nitong interes. Nagkakaroon ng fragmentation. Ang fragmentation ay nagdudulot ng volatility. At ang volatility ay nagdudulot ng kaguluhan. Ang presyo ng langis ay hindi na normal ang galaw. Bigla-bigla itong tumataas. Bigla-bigla rin itong bumabagsak. Isang headline lang, bilyon-bilyon ang naaapektuhan. Isang conflict lang, buong sistema ang nayayanig. Ngayon, idagdag mo ang tensyon sa Iran, lalo na sa paligid ng Strait of Hormuz. Ang makitid na rutang ito ay dinadaanan ng malaking bahagi ng global oil supply. Kapag naantala ito, hindi lang ito regional, global ito. Bumabagal ang mga barko, tumataas ng sobra ang insurance costs, biglang humihigpit ang supply chains, at agad na nagre-react ang markets sa loob lang ng ilang minuto. Ngayon, tingnan natin ang epekto nito. Kapag biglang tumaas ang presyo ng langis, mas nagiging mahal ang fuel, tumataas ang gasto sa transportasyon, tumataas ang presyo ng pagkain, kumakalat ang inflation sa iba't ibang ekonomiya. Apektado ang lahat ng bansa, mula United States hanggang Asia hanggang Europe. Ngayon, baliktarin naman natin ang senaryo. Kapag ang kompetisyon ng mga producer ay nagdulot ng oversupply, maaaring bumagsak ang presyo. Maganda ito para sa consumers, pero nagdudulot ito ng instability para sa mga producer. Ang mga ekonomiyang nakadepende sa langis ay nahihirapan. Lumiit ang budget, nagsisimula ang spending cuts, bumabagal ang economic growth. Ngayon, isama natin ang global powers. Ang United States ay tumutugon sa pamamagitan ng pagpapataas ng sarili nitong produksyon. Sinusubukan nitong i-stabilize ang domestic supply. Ang China naman ay nagsisecure ng long-term oil contracts. Tinitiyak nito ang supply para protektahan ang ekonomiya. Ang Europe ay mas pinapabilis ang paglipat sa renewable energy. Gusto nitong maging independent sa volatile na fossil fuel markets. Nagiging strategic race ito. Labanan para sa energy security, labanan para sa independence, labanan para sa kontrol ng hinaharap. At ang katotohanan ay ganito. Ang Middle East ay nananatiling nasa sentro ng laban na ito dahil hawak pa rin ito ang malaking bahagi ng global oil reserves. Kahit paunti-unting lumilipat ang mundo, ang langis pa rin ang nagpapatakbo ng ekonomiya. Ang langis pa rin ang nagpapaandar ng industriya. Ang langis pa rin ang nagpapatakbo ng transportasyon. Ngayon, tingnan natin ang investors. Ayaw ng investors sa instability. Kapag nagiging unpredictable ang markets, lumilipat ang pera. Nagbabago ang capital flows.
tumataas ang risk premiums, nagiging mas mahal ang pag-utang, nababagal ang mga development projects, apektado ang global growth. Ngayon, idagdag natin ang technology. Habang tumataas ang instability, mas nag-i-invest ang mga bansa sa alternatives. Lumalawak ang solar energy, gumabilis ang electric vehicles, lumalakas ang hydrogen projects, mas mabilis ang innovation dahil sa pressure. Kaya narito ang kabalintunaan. Ang kaguluhan sa oil markets ay maaaring magpabilis ng pagtatapos ng dominance ng langis. Isipin mo yon. Ang mismong instability na dulot ng langis ay maaaring mampababa ng kahalagahan nito sa paglipas ng panahon. At iyon ang pangmatagalang pangbababo na tahimik na nangyayari sa ilalim ng mga headline. Kaya ang nakikita natin ay hindi lang disruption, ito ay transformation. Pagbabago sa paraan ng paglikha ng enerhiya, pagbabago sa paraan ng kontrol nito, pagbabago kung sino ang may kapangyarihan. At sa pagbabagong ito, bawat desisyon ay mahalaga. Bawat galaw ng mga bansa tulad ng United Arab Emirates o Iran ay nagdudulot ng shockwave sa buong mundo. Dahil ang enerhiya ay hindi lang industriya, ang enerhiya ang backbone ng modernong mundo. At ngayon, ang backbone na iyon ay nagbabago. Ngayon, dumating tayo sa pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito, ang hinaharap. Dahil lahat na napag-usapan natin ay humahantong dito. Ang Arab world ay nasa isang sangandaan. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, ngayon mismo. At ang desisyon ay hindi simple. Hindi ito itim o puti. Isa itong strategic na fork in the road. Isang landas ay pagkakaisa. Ang isa ay pagiging independent at parehong may kapalit. Simulan natin sa pagkakaisa. Sa loob ng maraming dekada, ang koordinasyon sa pamamagitan ng OPEC ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga bansang Arabo. Pinagsamang impluensya, pinagsamang pakikipag-negotiate, pinagsamang kontrol sa supply. Ang pagkakaisang iyon ang nagbigay ng lakas sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Kuwait at United Arab Emirates para maimpluwensyahan ang global oil market. Nagbigay ito ng leverage sa pandaigdigang entablado. Ginawa silang mahalagang manlalaro sa global economy. Pero ang pagkakaisa ay nangangailangan ng kompromiso. Nangangailangan ito ng disiplina. Nangangailangan ito na minsan ay magpigil ang mga bansa para sa mas malaking layunin. At sa mabilis na nagbabagong mundo, maaaring maging limitasyon yon. Ngayon, tingnan natin ang pagiging independent. Kung susundan ng mga bansa ang landas ng United Arab Emirates, makakakuha sila ng flexibility, makakakuha sila ng bilis, makakakuha sila ng ganap na kontrol sa kanilang mga yaman, makakaproduce sila ng mas marami kapag mataas ang presyo, makakakilos sila base sa pambansang interes, makikipagkompetensya sila sa global market ng walang restriksyon. Pero ang independence ay may kapalit. Kapag walang koordinasyon, walang safety net, walang shared strategy, walang sabay-sabay na tugon sa krisis. Ibig sabihin, mas maraming volatility, mas maraming kompetisyon, mas maraming uncertainty. Ngayon, isama natin ang geopolitics. Ang presensya ng Iran ay nagdadagdag ng pressure sa bawat desisyon. Ang regional tensions ay nagdudulot ng instability. Ang security concerns ay nakakaapekto sa trade routes, lalo na sa paligid ng Strait of Hormuz. Hindi lang ito usapin ng ekonomiya, ito ay usapin ng survival sa isang komplikadong sitwasyon. Ngayon, mas palalimin pa natin. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang tungkol sa langis. Ito ay lampas sa langis. Ang mga bansang Arabo ay naghahanda na para sa ibang hinaharap. Isang hinaharap na hindi na langis lang ang pangunahing sandigan. Isang hinaharap na diversified ang ekonomiya. Lumalawak ang turismo, lumalaki ang technology sector, umuunlad ang financial hubs, tumataas ang renewable energy. Isang pagbabagong kasalukuyang nangyayari. At narito ang mahalagang insight. Ang desisyon kung mananatili o lalabas sa OPEC ay bahagi ng mas malaking estratehiya. Isang estratehiya para mag-adapt. Isang estratehiya para mag-evolve. Isang estratehiya para manatiling relevant sa nagbabagong mundo. Ngayon, isipin mo ang susunod na dekada. Kung mananatili ang pagkakaisa,
maaaring mapanatili ng mga bansang Arabo ang malakas na impluensya sa oil markets. Makukontrol nila ang presyo, mamahalaan nila ang supply. Mananatili silang sentral na manlalaro sa global energy. Pero kung lalakas ang fragmentation, maaaring mapunta ang reyon sa kompetisyon. Maglalaban-laban ang mga bansa para sa market share. Maaaring tumaas ng agresibo ang produksyon. Maaaring maging unstable ang presyo, maaaring mag-fluctuate ang kita, at maaaring humina ang impluensya. Pero narito ang twist. Ang kompetisyon ay maaari ring magdulot ng innovation. Maaaring itong pabilisin ang diversification. Maaaring itong itulak ang mga bansa na mas mabilis lumayo sa langis. At maaari itong lumikha ng mas matatab na ekonomiya sa pangmatagalan. Kaya ang hinaharap ay hindi simple. Ito ay layered. Ito ay komplikado. Ito ay patuloy na nagbabago. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat. Ang Arab world ay hindi lang tumutugon sa pagbabago. Ito ay humuhubog nito. Bawat desisyon na yon ay may pangmatagalang epekto. Bawat dalaw ay nakakaimpluwensya sa global markets. Bawat estratehiya ay nagdidikta ng hinaharap na kapangyarihan. Hindi lang ito tungkol sa langis. Ito ay tungkol sa economic identity. Ito ay tungkol sa geopolitical strength. Ito ay tungkol sa kung sino ang mangunguna at kung sino ang susunod. At narito ang huling katotohanan. Ang mundo ay papasok sa bagong energy era. At ang mga bansang mabilis mag-adapt ang siyang mangunguna sa panahong iyon. Nakarating ka hanggang dulo. Ibig sabihin, naiintindihan mo ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ngayon, sagutin mo ito. Lalakas ba ang Arab world sa pamamagitan ng pagkakaisa o mas bibilis ang pag-unlad nito sa pamamagitan ng kompetisyon? I-comment ang unity o competition. At huwag kalimutan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe dahil binabagsak natin ang global power shifts na walang ibang gumagawa.